Welcome to another online loan app review. Kasi meron naman akong na-encounter na online loan platform, guys. Nang sabi niya, nagpapahiram daw siya ng 76,000 pesos. Pero, wait, wag muna. Ginagamit niya yung mabilis sa pangalan niya. At hindi lahat ng loan app na may mabilis is mabilis yung ring utangan, guys. Sinubukan ko tong si Mabilis Peso. Oh, wait. Kahit ako makati na yung mga kamay nyo dyan, wait lang. Lahat ng dapat yung malaman about this loan app, i-share ko po sa video na to. So, keep watching. Welcome back to another vlog. It's Ate Red here, back with another online loan platform review. Yes, Ola po yung pinag-uusapan natin dito. Meron na naman akong sinubukan para bigyan ko kayo ng heads up and kayo po yung magde-decide kung okay ba to o hindi. My video is not sponsored. It is based on my personal experience dahil sinubukan ko po yung loan app na to para sa inyo. Kaya manood kayo ha. And if you're new here to my channel, please hit that subscribe button and the bell notification button para updated kayo kung meron akong bagong upload. So guys, dito reviews lang po. Wala po tayong marketing ng kung ano-anong OLA dito para full transparency yan para sa inyo. Pero, meron akong link dito guys. And it is a product link, Shopee man or Lazada. So for this video, I'm wearing this lip shade from MAC. And you can get good deals pag binili nyo siya online. So, nilagay ko po yung product link dito para hindi na kayo maligaw. And of course, because the loan app na tatalakayin natin today is nakikita lang po sa iOS, dito ko po siya din-download. Magsasabi na naman dyan, sana all, naka-iPhone 17. Wait, no more sana all, mga guys. Alam nyo ba na nakuha ko to, 0% interest, hulugan, and it's a really good deal. Wala ako nilabas na cash out. Wala ako nilabas na down payment, guys. Diretso na upgrade. So, comment below kung gusto nyo malaman or gusto nyo i-share ko kung paano ko nakuha yung cellphone na to ng walang down payment. So, yung pag-uusapan nating loan app, and this is not a sponsored video, is si Mabilis Peso, mga best. So, yung loan app na to, sabi niya yung nagpapahiram na ng up to 76,000 pesos. But huwag kayo kaagad maniwala dito. And i-reveal ko na sa inyo kung magkano yung naging offer para malaman nyo agad kung okay na. Yung loan app na to, but before that, guys, yung loan app na to ay meron po siyang delete option. Yes, delete option. Pero, just so we're clear, hindi po basta-basta na-delete yung account natin sa isang loan app. Even if loan apps give you the option na magpa-delete or you can request for account deletion, do take note na pwede lang yung ma-delete if bayad yung loan mo. Otherwise, hindi yan ma-delete. Same dito. Pero huwag nyo nang hintayin guys na magpa-delete pa kayo. That's why, alamin nyo na kung anong meron sa isang loan app bago nyo subukan. Kasi mahirap na, diba? Usually, kapag bago yung loan app, and especially kung yung loan app ay wala po sa list of recorded online lending platforms like this one, pumupunta muna ako sa history guys dahil chinecheck ko kung meron na ba akong dating naging loan sa loan app na to, or ano ba, or may hocus-pocus ba dyan na bigla na lang nag-appear, diba? Siyempre, mahirap na kasi record natin to. Buti naman, dahil wala pa naman akong record, so hopefully nagdi-delete nga yung loan app na to. Anyway, so i-reveal ko na mga best. Ewan ko sa inyo ha, pero para sa akin iiwasan ko to. Hindi naman pala si Mabilis Peso to eh. Si Paghiram Pro to guys, na nagpalit lang ng pangalan. Ayan o, Paghiram Pro po yung lumalabas. And yung offer niya sa akin is 2,000 pesos. Na hindi mo yung buong matatanggap ha. May kaltas po siya. Service fee, may management fee, platform, something risk fee. Pero ano ba yan? I don't care. Yung hindi acceptable sa akin dito is kakaltas niya yun. And 7 days lang siya ha. Hindi siya totoong 91 days. 7 days lang siya. 0.05% daw yung sabi niyang interest pero magbabawi siya. Babawi siya dun sa ikakaltas niya. So buti na lang guys, na-reject ko sa loan app na to. At ang bilis nga niyang mag-review ha. Like sabi niya kanina sa kanyang screenshot, mabilis daw siya mag-review. Mabilis ko rin nalaman na reject pala ako sa loan app na to. Buti naman kasi ayoko magbayad ng 2,000 pesos sa isang loan na yung natanggap ko is 1,002 lang. I-go mo pa rin ba knowing na ganito yung mai-expect mo sa loan app na to? Pero kung ako yung tatanungin mo at kung ako yung masusunod, hindi ako payag sa mga ganitong klaseng mga modus. Pero nasa inyo pa rin yan. Pero just so you know, na pag-download nyo sa loan app na to, hindi po siya na active mobile number. But wait, pag-click mo ng get OTP, wala pong papasok sa I don't know ha, pero based on to sa experience ko, wala pong pumasok na OTP sa inbox ko. Ba't ang tagal? So, walang pumasok sa spam mga guys. So, kinlik ko ulit yung OTP at hala, yun na lumabas sa app mismo yung OTP. So, paano yan if may gumamit ang number natin? Kasi, dun lang naman pala lalabas yung OTP. Anyways, nagpatuloy pa rin ako guys. And finally, nung nakalagin ako, lumabas na 20,000 pesos lang pala yung papahiram niya, maximum. Now we know na hindi naman pala totoo yung 0.05% yung interest na sinasabi per day.
And yung 91 days niya kasi 'di ba 7 days lang. Still click apply now at ID na kaagad mga guys. So pipicturean mo yung ID mo at yung mga IDs na tinatanggap niya are andito po. Meron pa siyang recommended IDs and merong other options. Pero I don't know kung bakit kailangan pa nilang ihiwalay yan. Parehas lang naman. In my own unsolicited opinion. Anyway, so pagkatapos mong picturean, and you have two options. Pwede mong picturean, pwede mo rin pulutin from your phone library, which I think is another red flag. Kasi think of it this way, guys. What if may someone na may picture ng ID mo tapos pinalitan lang nila yung itsura dun sa ID. In-upload sa ganitong klaseng loan app. I'm not saying na ito talaga yung nangyayari, but I'm just saying na maging praning din tayo ng konti, guys. Siyempre, dapat nating alagaan yung ating mga personal information. But anyways, if you wanna take that risk, healthy ka. At pagkatapos nun, provide ka na ng mga personal information mo and familiar na tayo dyan. Na tayo sa work information. So yung loan app na to, kahit nasabihin mong unemployed ka or housewife, hihingi pa rin siya ng details like company address, company phone number, mga stuff like that. Unemployed na nga. So I might as well say or make up something like a company name or whatnot. Dahil hindi naman siya humihingi ng payslip. So I just fill it out kasi hindi ka naman makaka-continue kung hindi mo yan lagyan ng anong details. And then pagkatapos ng company information is humingi na po siya ng 3 contact reference which kahit na sino mo yung piliin mo, hingi pa rin siya ng access sa lahat ng nasa phone book mo. So what's the use, diba? E-wallet tsaka bank na. And then sa mga ganitong mga klaseng loan app, para sa akin, iiwasan ko mag-provide ng aking bank info and lumabas yung offer niyang 2,000 pesos which I'm happy na na-reject ako. So para sa akin, ayoko sa mga ganitong mga klaseng loan apps, guys, dahil number 1, hindi natin alam kung sino ba talaga yung company na under dito. Imagine, from Mabilis Peso, naging si Paghiram Pro. Hindi lang si Paghiram Pro yung andito, magugulat kasi meron ding Lucky Peso. Ano ba to? Kasi nung pumunta akong pending while under review po yung Paghiram Pro kung loan, then lumalabas na for awaiting confirmation yung isa. Nakakatakot yung mga ganun, diba? Gusto natin yung talagang klaro kung ano ba itong inuutangan ko. The only good news dito is that kung reject ka sa loan app na to, reject ka na talaga. Wala ka namang matatanggap eh. And hindi po siya auto like you guys, some of you guys wanna call it because kailangan mo talaga siyang i-confirm bago niya i-submit for review. So, naghintay ako ng mga less than 30 minutes. Alam ko na kaagad na yun, reject ako sa loan app na to. But anyways, hindi naman kawalan na hindi ako nakapag-loan sa loan app na to dahil hindi naman maganda para sa akin yung kanyang offer. So, ayoko sa mga loan apps na pinapahirapan tayo sa service fees, guys. I feel like it's unfair. And bago kayo mapadpad sa mga ganitong mga loan apps, i-check nyo muna yung mga loan apps na nasa legit loan apps playlist by Ate Red. Kasi yung mga loan apps na yun, nasubukan ko na rin. And then so far, mas okay po yung kanilang mga terms. Obviously, mas okay kaysa kay Mabilis Peso. So, if you learned something from this video, leave it a like. And kung may mga loan apps kayo gustong pasilip, let me know in the comment section. And that's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!